True FM, dito tayo sa totoo. Kapatid, formado ka na ba dahil Friday na? Oy! Welcome na nga po sa ating programang H2H, Heart to Heart, na syempre H2H din ngayong araw na ito. O dahil happy ang marami dahil naku po, makakaraos na naman sa isang buong linggo ng pagpapagal sa trabaho. Diba? Na talaga naman palapit na ng palapit ang Kapaskuhan at ang kapaligiran natin. Ano? O ay ayan na rin. O nandyan na ang makukulay na mga pailaw. Syempre ang mga tiyanggi-tiyanggian. Ayan, pero syempre para nga ho sa lahat ng mga magkakayayaan na naman na pumunta sa mga tiyanggi dito, tiyanggi doon, wag naman po tayong tsatsanga-tsanga, ha? Wag tayong syunga-syunga. Lalong-lalo na sa mga pinaglalagyan ninyo ng inyong mga pera. Di ba? Ganoon yun eh. Kasi yung iba nga gusto na nagpupunta sa mga mura. Siyempre, sino ba naman ang ayaw ng mura, di ba? Ayan, para maipamigay din sa mga kaibigan, sa mga kakilala. Ngayong paparating ang Kapaskuhan, ingatan nyo po ang pinagsisiliran ninyo ng pera. O yung pinagtataguan ninyo. O huwag kayong masyadong, di ba? Kailangan yung style ninyo dahil may mga nakikisabay. Sinasabi ko na, may mga nakikisabay, ang mga cellphone ninyo, yan ang mga wallet ninyo, ang mga pouch ninyo. Ingatan nyo po yan, mga kapatid, ha? O lalo na kapag ganitong weekend, maraming mga nag-o-organize, di ba, ng kanilang mga kung anik-anik dyan. O, na pwede naman din talaga nating mapakinabangan. Kaya, kesa naman tayo ay magtatakbo pa at humiling sa mga pulis na, ay nako, tulong! Ikaw na mismo. Presence of mind. Yan po ang inyong baunin, ano? Hindi lamang yung excitement. Ha? Presence of mind. Hindi lamang excitement na makapagpasaya ka ng ibang mga tao sa mga mabibili mo ng konti. At syempre, ang paalaala natin, kung merong pambili, go ahead. Kung medyo kapos na kapos, unahin na muna yung mga priorities natin. Ano? Okay? Para masaya ang pagpasok naman ng taong 2025, mga kapatid. Ayan, pero alam ko naman, para sa akin, kahit wag nyo na muna akong regaluhan for this year, okay na sa akin yung araw-araw na regalo ng pag-share. Opo, i-share nyo na nga po ang ating live streaming now na. Sa lahat nga po ng mga nanonood sa atin sa Channel 19. Ayan, hello po sa inyo. Silip naman kayo sa cellphone ninyo. I-follow nyo po kami sa ating Facebook page ng True FM. Yan, True FM 105.9 True FM. I-share nyo naman ang ating live streaming ngayon para ang ating mga kapamilya rin, ang ating mga kapatid abroad, ang mga OFWs na mga nakikinig sa atin, kinukumusta nyo ba? Baka yung iba dyan, kami kahapon, ha? Maraming salamat sa mga kapatid ko. Nagpadala na ng kanilang dumating na balikbayan box. Totoo? Para sa mga pamangkin. Di ba? Tuwan-tuwa ang mga bata. Kahit papaano, talaga namang masaya rin kami, syempre. Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung binigay sa akin, ha? Pero ang importante raw, yun sa mga bata, yan. Mga magpipinsan. Baka naman pagkatapos ng bigayan, nakalimutan na naman na magpasalamat. Sinasabi ko sa inyo. Nakalimutan na namang i-message si ate, si kuya, si tatay, o si nanay. Sige na, nakafocus na doon sa mga padala. Be grateful, be thankful, 'di ba, sa mga blessings na ipinapadala nila. Pinaghirapan po 'yan ng ating mga kapatid na OFWs, ng inyong mga kamag-anakan abroad. At iba ang celebration doon sa celebration natin dito. Ganoon 'yun. Iba pa rin dito sa Pilipinas, ha? Kaya wag niyo po silang pagdadamutan sa video call, ayan, sa voice calls, ganyan, sa pangungumusta, dahil sabi ko nga, yung iba nagkakaroon ng Christmas blues kapag ganito po mga pagkakataon, Yung iba medyo nalulungkot, kaya kausapin natin. Pasiglahin natin ang isa't isa. Kaya nako, wala na kayong ibang dapat pang gawin kundi ang tumutok sa ating programa. Pakinggan at maki-join sa ating astig na usapan, sa ating astig confessions, at malay nyo, kayo na nga ang mabiyayaan ng 250 pesos. Hindi lamang po isa ang pamimigay namin
Kaya manatiling nakatutok lang ha sa mga kapatid po natin at i-share ang ating live streaming sa oras nating pwede na, 18 na, 18 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Aba, umpisa na nga po natin ang ating astig na pag-uusapan. H2H Astig Confessions. Sakit daw sa ulo nitong si Janice, ang kapatid ng jowa niyang si June. Paano ba naman? Sa lahat na lang daw ng problemang pinagdaraanan nitong magjowa ni si Janice at si June, itong kapatid ni June na si Mariel, grabe kung pakialaman ng kanilang relasyon. Sabi pa nga po ni Janice sa amin, hindi raw nawawalan ng payo itong si Mariel kahit hindi naman daw hinihingan ng opinyon. Okay, ang pakiramdam tuloy daw nitong si Janice, hindi raw siya gusto ng kapatid ni June. Ba, ito kausapin na natin agad mula sa Santa Mesa, Manila. 25 years old si Janice. Hello Janice, magandang tanghali sa'yo. Hi po, magandang tanghali po. Janice, ikaw ba ay ka-live-in mo ba itong si June or hindi naman? Hindi po kami magka-live-in, pero may times po na ikitulog po ako sa kanila. Kailan nangyayari na madalas kayo napapakialaman nitong si Mariel? Ano ba si Mariel? Mas matanda kay June? Opo, mas matanda po ng 2 taon po. Sa papaanong paraan ba kayo parang sinasabi mo na napapakialaman naman kayo masyado nitong si June sa relationship ninyo? May times po pag kunyari po magkausap po kami sa phone tapos nag-aaway po kami, naririnig ko po sa background na parang away daw po, mag-break na lang daw po kung ganun din naman. Yung mga pinag-aawayan nyo, ano ba to? Yung mga petty tampuhan lang, mga maliliit na bagay lang. Kumbaga, pa-cute na awayan lang. Opo kuya po, yung hindi naman kailangan mag-break po. Gano'n na ba kayo katagal na magkasintahan nitong si June? Nagkakaisang taon lang po. Okay, so naka-anniversary na. Simula nung una ba ay ganyan na talaga si Ate Mariel ninyo? Ngayon ko lang po kasi siya, recently ko lang po kasi siya nakakasalamuha na tas nakikialam po siya. So Siguro mas po siyang ganun. Opo. Oo. So baka naman na tiyempo lang mga ilang instances na, ilang pagkakataon na nakialam o baka naman katulad niyan, si June naka-speakerphone no nag-aaway kayo. Tama? Naka-speakerphone. Naka-video call po kami. Yun, naka-video call, ibig sabihin, naka-speakerphone nga rin, hindi naman siya naka-headset. So, nandun lang naman si Ate Mariel niya sa background, naririnig, ay nako, away-away, di na lang kayo maghiwalay. Hinarap ka ba talaga doon sa video call o hindi naman? Hindi naman po, Kuya Poy. Pero, di ba po, natutulog po ako sa kanila. Parang hindi po ako kinakausap ng ayos. Parang po, ganun. Ba't ka kakausapin na maayos? Sabi mo, natutulog ka nga. Kapag pumupunta ka doon. Yung pala, natural, pagkatulog ka, wala na munang usap, di ba? Okay, pagka pupunta ka doon, so habang nakatambay kayo, nagpapaantok, andun lang sa sala, ay hindi ka kinakausap ni Ate Mariel. Bakit hindi ikaw mag-initiate ng conversation? Mga hi, hello lang po, Kuya Poy, kasi nararamdaman ko nga po na ayaw niya po sa akin. Baka naman ikaw lang ang nag-iisip niya na nag-hi naman pala, nag-hello. Pero kapag syempre bahay nila yon, di ba? Nasa bahay ka ng jowa mo. Sino ang unang bumabate? Ako po, pag dumadating po ako sa kanila. Pagka nauna ka, dumarating sila, nagbibigay pugay ka naman. Bibigay ng respeto. Magandang gabi po o magandang hapon po, ate. Ganyan. Sinasagot ka naman. Tumatango lang po siya, tapos papasok na po siya ng kwarto, ganyan. O di yun, ina-acknowledge naman pala na nandun ka. Hindi naman siya naka-ismid, hindi naman ba nagbabagsak ng mga gamit? Hindi naman po.
O hindi naman pala sa ganun. Baka pagod lang din. You give her the benefit of the doubt. Okay? Hindi kasi natin alam talaga. O baka yun lang yung impression mo doon sa atin, itong si Mariel. Kaya nga tinatanong ko sa'yo, gaano ba kadalas to? Every time ba na pupunta ka sa bahay nila, ganun siya, masungit, hindi parang mabigat ang loob sa'yo? O meron namang minsan na nakausap ka naman? Kailan yung huli niyong pag-uusap na medyo mas mahaba-haba? Nung ano pa po siguro summer pa po. Mm-mm. Nung hindi pa po ng jowa ko. Nung hindi pa, Madalas po yung pag-aaway. yung pag-aaway nung jowa mo. Okay. Opo. Ano nga naman kasi ba ang pinag-aawayan ninyo? Baka naman, alam mo kasi, ilang taon na ba si Ate Mariel sa tansya mo? O kahit wag mong tansya. 27. O yun, kung alam mo talaga. O yan, 27 years old. May jowa na rin ba siya? Wala po sa pagkakaalam ko. Ayun yun. Oo, yun yun. Kasi yung kapatid niya may jowa, siya wala. Intindihin mo na lang. Ganon din talaga yun. Well, it could be. No, it could be that reason, na, ay naku, jowa-jowa kayo, ang gulo-gulo nyo naman. Wag na lang kayo magjowa, tumulad kayo sa akin, wala pang gulo. Alam mo na yon. Bata pa rin naman kasi si Mariel, and it's her choice kung magkaroon siya ng relationship. Ano naman ang sabi ni June tungkol sa laging pagsusungit naman sa'yo ni Mariel? Hayaan ko na lang daw po. Mhm. Intindihin ko na lang. Intindihin na lang. Oo, kasi wala ka naman dapat kaya nga tinatanong ko sa'yo, dinadabugan ka ba, iniismiran ka ba, sinusupladahan ka, hindi naman dumarating yung pagkakataon na namumura ka, 'di ba? Hindi naman naiinsulto, hindi naman. Opo. Oo, ganun lang naman din talaga. Kahit sino naman na nakatatandang kapatid na lagi na lang para nag-aaway kayo, ganyan. Ano ba yan? May kaaway ka na naman. May iba pa tayong mga gagawin dito sa bahay. Ganun lang yun. Kumbaga bulaklak lang ng dila niya yun. Yung sawayin yung mas nakababata niyang kapatid. Meron kang sinabi rito na madalas din na nagbibigay naman ng payo itong si Mariel. Kahit hindi nyo naman hinihinga ng opinyon. Tuwing kailan naman yan? Ayun din po yung pag nag-aaway po talaga kami. Ano nga Lagi po siyang, Mm. ayun nga po yung, ang babaw lang daw ng mga pinag-aawayan, maghiwalay na lang daw. Mhm. Yun lang. Ayun po. Oo. Mm-mm. Ibig sabihin, legit naman yung payo. Ano nga ba mga pinag-aawayan nyo ni June? Ay, yung sa updates lang po, tsaka yung sa pag-inom-inom niya. Mhm. Ano bang iniinom niya? Alak ba o gamot? Alak. Alak po. Hindi kasi baka may maintenance na 'di ba? Na kailangan talaga 'yan tama sa oras din. Kung may maintenance, ako meron akong maintenance, 'di ba? Dapat tama sa oras yung inom ko. Kasi kapag sumablay ka sa oras, sasama yung pakiramdam. Sino ba sasalo kapag sumama ang pakiramdam? Di ba si jowa? Di ba ikaw? Kaya medyo magtatampo ka. That's a legitimate point na kayo ay medyo, ano ka ba? Kailangan ka pa ba talagang paalalahanan? Sige, away tayo ng konti. Ganoon. Pero, wala ba kayong realization din ni June sa inyong madalas na pag-aaway doon sa pagpigil-pigil nga ni Ate Mariel? Baka naman kasi nakakarindi ang tagal-tagal nung pinag-aawayan ninyo, hindi ka nag-update. Hindi mo ko inano kanina, nangatwiran na, nasabi na yung dahilan, bakit hindi nakapag-update. Sige ka pa rin. Naghahanap ka pa rin ng pagtatampo. Gusto mo pa rin susuyuin. Alam nyo, yan din ang problema kasi sa ibang mga magkakarelasyon. Basta galit ako sa'yo, suyuin mo ko. Ganun Ganun nangyayari. Ganun ba? Janice? Opo, may times po na napapahaba po yung pagbubunganga. Ayan nga. Oo, sabi na yung ganyang klase ng pagsasalita mo, mabunganga rin yan Oo, napapahaba. Hindi, kasi pagka ganun, dapat maging considerate ka rin. Baka nga rin merong mga responsibilidad na, kumbaga,
nalaman mo na ano ba ang dahilan kung ba't hindi nakapag-update sa'yo. Hindi ko sinasabi na napaka-petty. Importante rin syempre, no, na mag-update ka na. Saan ka na ba? Kumain ka na ba? Pero, of course, no, you have to, anong tawag mo rito? Hayaan mo lang rin siya bigyan mo ng kalayaan. No? Bigyan mo ng kalayaan naman yung jowa mo. Ba't ang gusto mo ba yung tipong pagkakain na siya, sinasabihan ka kapag kakakain ka na? Hindi naman po. Di naman. Gusto mo lang, alam mo. Opo. Di ganun nga rin yun. Ikaw talaga, iniba ko lang yung tanong eh. Oh. Di ba? Yun din yun. Ikaw talaga. Oh. Kasi alam mo ako dati nagka-jowa na ospital eh. Na ospital. Kasi, nagtatampo sa akin. Sabi ko, ba't di ka na nagre-reply? Kasi sabi ko raw ay ganyan ako noon eh, nung pakyut-pakyut pa. Di ba? Breakfast ka na. Lunch ka na. Dinner ka na. Hindi ko pala siya na i-message ng breakfast. Hindi ko siya na i-message ng breakfast. Hindi siya nag-breakfast. Di ba? Hindi siya nag-breakfast. Nagutom. Lunch na. Sabi ko, nag-lunch ka na ba? Tinanong ko. Hindi na ako magla-lunch, di pa ako nag-breakfast eh. Di ba? How childish. Di ba? How childish yung mga ganong klase. But of course, it's a joke, ano? Pero wag naman darating doon sa ganong punto, Janice. Siyempre, ang tao, naturalmente, pagka nagutom, kakain yan. Wag yung, hindi mo naman sinabi na kumain ka na. Hindi pa tuloy ako kumakain. Magkalayo kayo na, sa ibang lugar kayo. May trabaho ka, Janice? Meron po. Si June may trabaho rin? Meron din po. Magkaibang lugar, 'di ba? Magkakaiba yung mga kasama ninyo. Ganun yun. Hindi pa pwede yung sabay na sabay talaga kayo. Malay mo naman, tara sabay tayong kumain. Hindi nga ako pwedeng sumabay at ako'y nagga-grab. 'Di ba? Grab driver eh. Meron pang iyahatid. Meron kasi mga ganyan. 'Di ba? Sige, mamaya na lang, sabay na lang tayo. Kaya, may hangganan yung pagiging pa-cute natin, yung pagiging sweet natin sa mga partner natin. Eto, kausapin muna natin mula sa Valenzuela, si Ate Edna, para sa kanyang astig advice naman para sa'yo, Janice. Hello, Ate Edna. Ay, hello po, Kuya Poy. Ano ba ang iyong astig advice para kay Janice at kay June? Para sa kanila po, kunyari, kung pakikialaman sila ng ate nila, so dapat kausapin na lang ni June yung ate niya, no? Tapos silang dalawa, mag-usap din ng maayos. Silang dalawa, yung problema na yan is, silang dalawa lang ang makakasolve. Pag-usapan nila. Huwag silang makikinig kahit kanino, kahit pa sa ate niya. Dapat silang dalawa lang ang mag-uusap. Para ma-solve nila yung problema nila. Ang problema nga kasi, naka-speakerphone. Kahit na aksidente lang naririnig ni Ate Mariel, naririnig. Tama ba, Janice? Naka-speakerphone eh. Paano gagawin dun, di ba? Nakay June na po yan, Kuya Poy. Kung pakikinggan niya yung ate niya. Di ba po? Yun. Kaya naku, maraming salamat nga. Sabihin mo kay June, earphones o yung earpiece, yung gamitin nyo pagka nag-uusap kayo. Lalo na yan kapag nag-aaway, wag nyo nang ipinaririnig nga naman kasi sa ibang mga tao at nalalaman pa na meron kayong tampuhan, ke pa-cute yan, ke seryoso yan. Kayo lang munang dalawa. Tama naman ang advice nitong ating caller na si Ate Edna. 'Di ba? Thank you, Ate Edna. Thank you po, Kuya Poy. 'Di ba? Tama 'yun eh. Ito hindi man aksidente lang naririnig nung kapatid mo. But then again, yung katotohanan na kailangan din, Janice, na kaya ko sinisigurado kanina, nagbibigay pugay ka ba, nagbibigay respeto ka ba kapag ka nandun ka sa bahay ng boyfriend mo at bumibisita ka ba? Kasi minsan dyan na sisira, dyan medyo bumibigat ang loob ng mga taga doon sa lugar na yon. Lalo kapag ka hindi bumabati, pagka hindi ka bumabati na magandang umaga po, tanghali, hapon, parang pumasok ka sa bahay ng iba, magbigay ka ng respeto.
Sabi mo na ibibigay mo naman yon kay Ate Mariel. Ngayon, may isa pang dyan, may isa pang diskarte. Meron ka bang pasalubong man lang na merienda para kay Ate Mariel, yung special na para sa kanya? Wala po yung para sa kanya lang. Para sa buong pamilya po nila. Meron. Ayun. Para sa buong pamilya. Okay. Okay na yun. Okay na yun. Pero syempre, ikaw rin, kailangan medyo maging masigasig ka rin sa paglalambing. Doon kay Ate Mariel. Kasi kung ganyan talaga ang personality niya, hindi na natin mababago yan. Pero I'm quite sure, over time, na kapag kayo ay madalas na ganyan, magaan lang ang loob nyo sa isa't isa, magiging maayos din ang pag-uusap ninyo. Naniniwala ako ron. Ikaw, Janice, sa tingin mo ba, hindi mababago basta si Ate Mariel? Sana magbago. Oo, magbabago yan. Kaya eto, bibigyan kita ng pagkakataon. Ano ba ang gusto mong sabihin kay June at kay Ate Mariel? Sige, sabihin mo na para gumaan-gaan yung pakiramdam mo. Go ahead. June, sana naman gumawa ka ng paraan para, alam mo yun, makalapit ako sa ate mo para hindi na yung, alam mo yun, parang masama yung tingin niya sa akin. Tapos sa ate niya naman, sana bigyan mo ako ng chance na i-prove na worthy naman ako maging girlfriend ng kapatid mo at hindi yung puro hiwalay-hiwalay na lang kami. Kaya Ate Mariel, may gusto ka bang sabihin? Ayun po, kuya po, yung sana mabigyan niya akong chance na pakita ko na worthy naman ako maging girlfriend ng kapatid mo. Yan. Kailangan mapanalunan mo rin ang kalooban ng pamilya ng boyfriend mo, 'di ba? Doon lang sa natural na paraan. Maraming salamat sa iyong pagtawag, Janice, at balitaan mo kami. Sana nga mag-improve ang inyong relationship nitong si Ate Mariel na ate ng iyong jowa na si June. Basta syempre, yung respeto sa mga kapamilya, sa mga kamag-anakan ng ating jowa, wag yan mawawala. Yan ang sikreto para mag-guide sa'yo sa successful na relationship ninyo. Thank you so very much. Diba? Ayan, kaya naman eto na rin ang pagkakataon naman, mga kapatid, para ipamigay natin ang 250 pesos na cash. Aba, eto. Bigay na natin yung isa kay Ate Edna ng Valenzuela na ating nakausap kanina at syempre itong si Mary Grace Rosalita. Congratulations! Meron kayong tag 250 pesos na cash. Ating love question of the day, anong favorite line ang gusto mo parating naririnig kay jowa? Ito na nga po ang inyong mga kasagutan sa mga kapatid nga po nating mga kanina pa nakatutok. Nako, ang dami-dami naman nito. Yan ang paborito kong laging sinasabi at narinig sa mister ko mula nung makilala ko siya hanggang ngayon na 34 years na kaming kasal ay yung katagang pray kayo lagi papasok man o pauwi para laging safe. Yun, ang sabi ni Margie Lim. Ang sweet naman. Oo. Ayan, eto si Ebyang Sabio, sabi niya, makakaraos din tayo sa kahirapan, tiwala lang. Basta walang susuko, makakaraos din tayo. Yun! Sige. Si Darwin Rosel, sabi niya, our future will remain strong as long as we're together. Next naman. Si Lynn Amerol, napakaganda naman ito. Pinakagusto kong sinasabi ng asawa ko ay yung, may pera ba dyan? Bumili na ba kayo ng ulam nyo ng mga bata? Ayan! Kasi nga po, gabi na siyang dumarating galing sa trabaho. Ayun naman pala yun. Sweet pa rin. Ayan, sabi ni Mary Grace Rosalita, not all the time sinasabi niya, pero bigla na lang sasabihin niya yung, I love you, love. Pagka nasa malayo siya, naka-assign, at dun siya nagwo-work, dun mo talaga mararamdaman kung gaano kakamahal ng partner mo. Si Alma Ibong, sabi niya, kumusta kayo dyan? Kumusta mga bata? I love you. Yan ang mga kataga na gustong-gustong sinasabi at naririnig mula sa kanyang partner o sa inyong mga jowa. Samantala yung iba naman, ang favorite line. Dagdag mo na to dyan.
Dagdag mo na sa budget. Ay, talaga naman, biglang namumula ang hasang. O, lalo na bukas, ano, ang sarap mamalengke bukas. O, kapag sinabi ng partner mo, misis, dagdag mo na to dyan sa... Ay, igi, sarap-sarap. May pera. Ayan, pero ano pa man ang sinasabi na ko i-appreciate nga po natin, ano, yung mga kataga o yung mga favorite line na gustong-gusto mo narinig sa partner mo at gantihan din naman natin yan ng appreciation. Oo, para doon sa iba, ha, wag naman yung kinilig ka na nga, hindi mo pa ipinaramdam doon sa partner mo na kinilig ka talaga to the bones. Ayan, pwede naman simpleng yakap o simpleng halik ng kanilang appreciation. So, they know that meron silang sinasabi o meron silang nagagawa na nakakapagpasaya rin sa'yo. Yun, parang na-identify nila. Diba? Ganoon yun. Ako po si Kuya Poy, ang inyong Guwapopoy na nag-iimbita naman po sa inyo para sa Heart to Heart Catch-Up episode sa Sunday, alas 12 ng tanghali hanggang 2:30 ng hapon. Okay? Heart to Heart Catch-Up episodes sa Sunday po yan, alas 12.